Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So meron na naman tayong bagong video na itatakil at ire-react ngayong araw na to. Nanggaling tong video na to kay PH Military Gear. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanya at huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe din po sa akin. Hit niyo rin po yung notification bell at i-like tong video na to. So, simulan na natin. Pa, ano yun? Yung HIMARS? Yan ang kailangan na kailangan natin mga idolo. In a significant development for the Philippine defense landscape, South Korea's Hanwha Defense has showcased its advanced K239 Chunmoo Multiple Rocket Launcher System, MLRS, at a recent defense expo. Along with several Chumbu. types of Yeah, Hanwha. munitions, including the CTM-290 ballistic missile, which is the equivalent of the American ATA-CMS. This advanced So, ka-level niya yung CMS ng Amerika. Ba, pwede. system is not only an impressive piece of military technology, but also aligns with the requirements of the Philippine Army and the Philippine Marine Corps for their integrated land missile system acquisition Chummu. project. The K239 Chunmoo is an advanced MLRS designed to enhance the response and strike capability Yan, no? of the Ganda. armed forces. Pwede yan, pwede. Its modular design allows for a variety of munitions to be So, deployed. bali, capable siya sa 12 missiles. So, kasi 6 dito sa left, 6 din sa right. So, kailangan na kailangan natin yung maraming multiple launcher na katulad ng ganyan. Kasi yan ang napapanahon ngayon mga idolo eh. Mga air defense missile. Yung ganyan na rin opensa ginagamit ng mga ibang bansa ngayon, 'di ba? Katulad sa nangyayari ngayon sa Israel, sa Lebanon at saka sa Iran. Puro missile na lang ang pinapakawala nila. So, kailangan na kailangan din natin 'yan kasi kung missile lang ititirada sa atin, paano natin madedepensahan yung bansa natin, 'di ba? Kung wala tayong pangdepensang ganyan. Kaya yun nga eh. Kailangan na kailangan talaga natin. Actually, yan yung parang isa sa mga major na armaments na kailangan nating bansa. Deployed quickly and efficiently, making it a customizable option for a variety of combat scenarios. The Chunmoo system offers a high degree of mobility and can be integrated with advanced targeting systems, ensuring precise strikes on enemy targets. So, at least maganda yan, di ba? Pang depensa sa pang opensa na rin, di ba? Yan ang maganda dyan. One of the standout features of the Chunmoo system is its ability to fire a variety of guided and unguided missiles, giving commanders flexible options on the battlefield. This capability is essential for rapidly changing situations where speed and accuracy are critical. Among the munitions displayed with the Chunmoo system is the CTM-290 ballistic missile. Okay? This missile is the South Korean Yan talaga ang uso ngayon, mga ballistic missile na talaga. Ibang-iba na ang panahon ngayon talaga. Kaya yan, kung ako sa ating DND at sa ating Philippine Army, yan ang kailangan natin talaga. part of the American ATA-CMS, Army Tactical Missile System, which is renowned for its accuracy and effectiveness at long range. The CTM-290 Pang long range ba to? Ulit nga natin. ATA-CMS, Army Tactical Missile System, which is renowned for its accuracy and effectiveness at long range. Oh, long range. The CTM-290 Maganda to, long range. is designed for deep strike capabilities, allowing it to strike high-value and hard-to-reach targets. Mhm. For the Philippine Army and Marine Corps, the incorporation of the CTM-290 into the K239 Chunmoo system marks a significant Yan, At least yan pwedeng iba't ibang klase ng rocket saka missile sa pwede mo lagay. Depende sa paglalagyan niya katulad niya, no?
Yung iba, napakarami. Ilan yan? 8. 8. So, 16 plus 4. So, 20 missiles ang pwedeng doon sa rocket. Di ba? So, yung truck na yun, pwede mong i-customize. Depende sa pangangailangan mo. Yan, no? Yung mga ganyan kung anong gagamitin mong rocket or missiles ba. Enhancement in their strategic capabilities. The missile's precision and range are expected to address critical gaps in the Philippine military's capabilities, especially in the context of regional security dynamics. In addition, South Korea's Hanwha defense also showcased the anti-ship ballistic missile, ASBM, system that can be used for long-range anti-ship attacks, which Hanwha confirmed will be operational by 2027. Both the 2027 ballistic pa? missile and its variants, including the smaller CTM-080 and CTM Mister together with the K-239 Chunmoo, can meet the requirements of the Philippine Army and the Philippine Marine Corps for the integrated land-based missile system. Yan. Yung mga truck na yan, nakahilera yan sa, sa West Philippine Sea. Yung area na yan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Kailangan yan, meron tayong naka-station ng mga ganyan mga missile capability. Paano yun nga? Kasi hindi naman natin alam kung saan tayo titirahin ng di ba? Kung mangyayari, di ba? Sana naman hindi. Kaso, pero yun nga, kailangan natin depensa ng ating bansa. So, kailangan dun sa West Philippine Sea pa lang dapat nakahilera na yung mga yan. Hindi lang sa isang lugar. Kasi, yun nga, kaya kailangan natin talaga ng maraming ganyan Hindi lang 3 o 10. Kulang na kulang yun. Kasi, katulad sana nangyari sa Iran, sa Iran tsaka sa Israel. Parang 180 above missiles ang pinakawala. Grabe, di ba? Paano mo naman yun? Paano mo naman madidepensahan lahat yun, di ba? Kaya yun. So, kailangan talaga natin to promise. System acquisition project. The CTM-080 and CTM Mister are smaller variants of the missile system, designed to provide rapid and accurate fire support. Both systems can meet a wide range of operational needs, from defense missions to precision strikes. With their smaller size, they are more easily transported and deployed in various battlefield contexts, providing a strategic advantage in emergency situations. While also competing against the American M142 HIMARS multiple launch rocket system for the integrated multi-launch rocket system acquisition project flights to meet the Philippine Army's modernization. Kailangan natin yan, Maraming missiles na yun. High mobility artillery rocket system, HIMARS, is a highly mobile and modern rocket launch system made in the United States. Here are some of the main capabilities of HIMARS. High mobility. HIMARS is designed to be moved quickly, using a truck-based vehicle that allows for efficient access to various terrains. Rocket and munition launch. HIMARS can launch guided multiple launch rocket system, GMLRS, rockets with a range of up to 70 kilometers, as well as ATACMS, Army Tactical Missile System, for further attacks up to 300 kilometers, depending on 300 kilometers? Well, depende sa missile. High accuracy. Thanks to advanced guidance technology and targeting systems, HIMARS is able to deliver high-precision attacks, reducing the risk to civilian targets and surrounding infrastructure. Multi-mission capability. HIMARS is capable of supporting a variety. Yun nga lang kasi 6 na missile lang ang pwedeng ilagay dyan, di ba? Katulad niyan. Hindi katulad sa Korea, 12. Kung parehas lang naman sila ng capability, di ba? Yun na lang, yung sa Korea na lang sana. Huwag tayong masyadong maging pro-American kasi nga, siyempre, depende pa rin kung magkano ang presyo ng pinagkaiba nila. Pero yun nga, mas kailangan natin ng maraming missile na pwedeng ilagay katulad nung sa Korea na 12. Di ba? Ito, 6 lang correct me if I'm wrong, mga guys, kung pwede rin ba itong HIMARS sa maraming missile. Tingnan natin kung meron dito sa video. Of military missions, including fire support for ground troops, attacks on enemy infrastructure, and support in counter-operations.
considering various factors, including budget, operational needs, and the strategic environment, the choice to adopt ballistic missile systems and their variants, such as the CTM-290, CTM-080, CTM Mister, and K-239 Chunmoo ballistic missiles, Mhm. can offer adequate solutions for the Philippine Army and the Philippine Marine Corps. Therefore, it is important for authorities to continue to evaluate and compare all available options, including the M142HIMARS, to ensure that they can handle the complex security challenges of the future. So yun nga mga idolo, kung kaya naman nung sa South Korea, hindi yun na lang ang bilhin natin. Pero naman, pwede naman ding combination kung gusto natin, di ba? Siyempre, hindi naman tayo mag-rely sa isang ano lang, model lang eh. O sa isang brand lang eh, di ba? Kung kaya naman ang budget natin, yung dalawa na, di ba? Yun nga eh, kasi kaya sabi ko, kailangan na kailangan talaga natin yan. Promise. Yan yung pinaka-the best na bilhin ng ating bansa. Kasi nga, yun nga eh, rocket o missile na ang anong nauuso ngayon sa digmaan, di ba? So bago sila makapasok dito, tatadtarin muna tayo ng mga missiles. O paano natin poprotektahan yun? Paano natin lalabanan yun? Kung 200 missiles o 300 missiles, eh ang China maraming ganyan, di ba? Kahit tulungan tayo ng Amerika, siyempre hindi pa rin sapat yun eh. Kailangan meron tayong sarili para hindi na tayo masyadong umasa sa tulong. Hindi ko naman sinabi na hindi tayo hihingi ng tulong. Pero siyempre, dapat may capability rin tayo na depensa ng ating sarili sa ating kakayahan mismo, di ba? Huwag tayo masyadong hihingi ng tulong. Pero nga, dahil sa panahon na ngayon, eh walang-wala talaga tayong kakayahan na depensa nating sarili. Kaya kailangan talaga natin ng tulong ng ibang bansa. Kung magbibigay sila ng mga armas katulad ng ginagawa nila sa Israel o sa Ukraine, di ba? Nagpapadala sila doon ng mga gamit pang-depensa lang. Ayaw nila ng gagamitin yung produkto nila o kanilang mga missile ng mga ibang bansa pang opensa. Kasi once na ginamit nila yon, ibig sabihin, pumapayag yung ibang bansa na yun na gamitin nila yon pang opensa sa kalaban nila. So magagalit ang ibang bansa niyan. Sabihin nila, oh, ginamit ni US ang HIMARS nila para atakihin ang Russia. So magagalit ang Russia ngayon sa US. So another gulo na naman 'yon. Kaya yun nga, ang inaano ng US is pang-depensa lang muna ang mga pinapahiram nila o binibigay nilang mga gamit. So katulad din dun sa Israel. Ang Israel naman talagang malakas ang capability nila regarding sa mga missile, yung Iron Dome nila. Yun. Kailangan din natin yun. Kasi kahit pa paano nadidepensa ng Iron Dome ang Israel, di ba? So, lalo na kapag tinira tayo, lalo na dito sa Metro Manila o pati mga base militar natin konti lang naman ang base militar natin dito. So, yun ang unang-unang tatargetin talaga. Kaya kailangan natin maraming nakapalibot na ganyan. Kung kayang 100, pero kulang na kulang pa rin yung 100 na yun para maprotekta ng bansa natin dahil kalat-kalat tayo eh. Hindi naman tayo iisang archipelago, isang dikit-dikit yung island natin, hindi. Hiwalay-hiwalay. So maraming target ang pwedeng gawin ng ating kalaban. Kaya kailangan din natin ng maraming mga ganyan na missile capability for defense. Kung kakayanan natin, di pang-opensa rin. Siyempre, kailangan naman din natin gumanti, di ba? Hindi lang puro tayong tagasalo. Puro depensa na lang. Siyempre, hindi naman lahat madidepensahan natin. So, kailangan gumanti pa rin tayo kahit papaano kung makakaganti tayo. Pero sana makaganti nga tayo. Pero yun nga,
wag nating hilingin talaga na magkaroon ng giyera kasi tayo ang kawawa. Mga mamamayan ng China o ng ating bansa, ng Pilipinas, tayo magiging kawawa sa giyera talaga. Kasi wala tayong kamalay-malay, may babagsak na pala sa ating bomba. 'Di ba? So maraming kawawa ang mga citizen ang maapektuhan at marami ding dugo ang dadanas pag may giyera na talaga. Kaya sana pag-isipan na wag na tayo bulihin pa ng mga malalaking bansa katulad ng China kasi yun nga ah kayang-kaya nila tayong bulihin dahil nga yun nga alam nila yung capability ng Pilipinas. Pero syempre may mga kasangga tayo na mga malalaking bansa rin, yung numero uno pa regarding sa military capability syempre magdadalawang isip din naman ang China regarding diyan. Pero yun nga may capability rin sila na lumaban kasi kaya medyo malakas din ang loob nila regarding sa kung magkakagera man kayang-kaya nila maski sa anong bansa, di ba? Kasi kaya nga sobra-sobra yung ano nila yung budget nila para mapaunlad ng kanilang mga kagamitan, lalo na panggera, di ba? So, yun. So, gaya ng sabi ko, sana ito din i-priority ng Pilipinas, yung multi-rocket na to, yung MLRS na to. Depende kung saan tayo makakakuha. Pero yun nga, kailangan natin na maraming ganito. Okay? So maraming salamat ulit kay PH Military Gear. So wag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa kanya. Okay po. So again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayo lagi and God bless. Bye-bye.